Sa mga pagpalang umaga po sa bawat isa. Tunay na apart from the Lord na ito natin. And sabi nga po sa Matthew 5, papalan ng tao na walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. At sa umaga ito, ano man po yung nakakarap natin ngayon, lagi natin isipin na si Lord yung ating lakas, si Lord yung ating sandigan. Ano man yung sa buhay natin, hindi tayo kailangan matitigan ng mga problema sa buhay natin. Amen po. Tunay nga pa naman, ito aming lahat po God, ito aming lakas, ito aming sandigan o Lord, sa lahat ng problema na dumarating sa aming mga buhay, Panginoon. Ikaw yung Diyos, Lord, na makakalina sa amin, Panginoon. Salamat po God, dahil parang ka na dyan sa aming mga buhay, Lord. Never let us alone, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Lahat po, Panginoon, bagay na naman, Panginoon, ay po patuloy tayo na mag-recover sa aming mga buhay. Be the center of our life, O Lord, the center of our family, Panginoon, na nanibilang ng Panginoon. Salamat, Lord. Hallelujah.
Lead us
Ikaw ang gusto masumpungan, Lord. Dahil alam mo namin, Lord, na sa iyong piling, O God, may tunay na kapayapaan. Sa iyong piling, O God, may tunay na kagalahan. Sa iyong piling, O Lord, laging may tunay na kagalahan. Kaya, Lord, lahat ng bagay na meron may mga anak buhay pa, Lord. May tanging sa iyo na inaalay, Lord, yung puso, Lord. Wala kang hindi nila pakailangan. Sa iyo lang po ang Panginoon. At naingat mo namin namin, Lord, lahat ng mabuling magsimula. Tanging sa iyo lang. Dahil ikaw, Diyos, na nakakatapat namin, mabulihan ka, Lord. Nakakatapat namin sa Panginoon. Salamat po. Sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. God bless you.
Magandang umaga sa inyong lahat, sa lahat ng aking mga kapatid sa pananampalataya. Isang mapagpalang umaga ang aking parating sa inyong lahat. Sa umagang ito, muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos dahil kailangan natin ito sa ating panahon ng pandemic. Kailangan nating patuloy na paghariin ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Bago tayo dumako doon sa ating pag-aaralan, tayo po muna'y sama-samang dumulog sa ating Panginoon. Hilingin natin ang gabay ng Banal na Espiritu upang maranasan natin ang Kanyang presensya habang tayo ay nag-aaral ng Kanyang salita. Aming Diyos, kami po ay buong pusong lumalapit sa inyo sa umagang ito. Humihingi po kami, Panginoon, ng iyong pagkilos sa aming kalagitnaan. Hinihingi ko po, O Diyos, ang iyong mapagpalang kamay na siyang magbibigay sa amin ng kalakasan, katatagan sa aming buhay habang kami nandito pa sa lupa at patuloy pang nakikipamuhay dito sa magulong sanlibutan. Panginoon, dinudulog po namin sa iyong harapan ang aming mga puso. Ikaw ang higit na nakakasaliksik nito. Linisin mo po kami, biyayaan mo kami ng kapatawaran kung kami nagkasalaman sa iyong harapan. Ikaw ang aming Panginoon na tinanggap namin sa aming buhay. Marapat lang na pakialaman mo ang aming buhay kung kami nalilihis ng landas sa aming pamumuhay dito sa lupa. Salamat po, O Diyos, ang mga salita mo ang siyang magbibigay sa amin ng lakas, magbigay sa amin ng tatag, at magbigay sa amin ng pag-asa habang kami ay dumadaan o dumadanas ng mga pagsubok, dumadanas ng mga hirap dito sa lupa. Salamat po, salamat po. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aking samot dalangin. Amen. Kung tayo po ay madalas na mapagmatyag sa ating kapaligiran, malalaman natin ang nangyayari. Malalaman natin at makikita natin kung ano ba ang nangyayari sa iba't ibang dako ng ating bansa. Sa mga tao na nakikita, na hindi man natin nakakasalamuha, pero nakikita natin sa pamamagitan ng telebisyon ang kanilang kalagayan, ang kanilang nararamdaman, ang kanilang pag-iyak, ang kanilang pagdaing. Kaya sa umagang ito ang madalas kong tanong sa Panginoon, kung natutulog ba ang Diyos? Itong katanungan na ito ay, alam natin na ito ay awit ni Gary Valenciano. At itong awit na ito ay naging dahilan upang sa ating buhay, maaari nating masabi na natutulog ba ang Diyos sa sitwasyon natin sa ating buhay dito sa lupa. Ang tanong natin ang tanong ko sa aking sarili na madalas kahit sa aking pananalangin ay kung kailan matatapos ang lahat ng ito at bakit ito pinahihintulutan ng ating Panginoon na mangyari sa buong mundo. Hindi lamang dito sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Tulad na lamang halimbawa ang nangyayari dito sa ating bayan ng Teresa, na natuwa na tayo dahil naging COVID-free na ang ating bayan. Pero paglipas ng mga ilang araw, may nabalita na naman tayo na meron na namang nagkaroon ng case ng COVID sa kanilang katawan. At dito mismo sa ating lugar, merong tao na karoon ng sakit na ito. Yan ang madalas natin na magiging katanungan sa Diyos na bakit? Ano ang naging pagkukulang ng tao? Ano ang nagiging dahilan kung bakit itong COVID-19 na ito ay hindi
nawawala o hindi nababawasan ang mga may kaso ng sakit na ito. Naalala ko ang sinabi ng Diyos kay Moses nang kausapin niya ito sa pamamagitan ng sa isang nagliliyab na puno. Ito yung burning bush na tinatawag na kinausap ng Diyos si Moses dahil sa nakita niya o narinig niya ang daing ng mga Israelita. At doon sa panahon na yun, napaisip ako na itong nangyaring ito sa mga Israelita ay merong kahalintulad na nangyayari sa ating bansa o sa buong sanlibutan. Sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos sa umagang ito po ang naging katanungan ko habang ako ay naggagawa ng mensahe. Ano ang kaugnayan ng kasaysayan ng mga Israelita sa ating kapanahunan? Tandaan po natin na ang mga Israelita ay noong si Moses ay kinausap ng Diyos, ang mga Israelita ay kasalukuyang dumadanas ng matinding pahirap ng mga Ehipsyo. Ito po ang naging kasaysayan ng mga Israelita. Kaya kinausap ng Diyos si Moses. Pero bago natin tunghayan ang kasaysayan ng mga Israelita, bago natin basahin yung sinabi ng Diyos kay Moses, atin munang pag-aralan o atin munang balikan ang mga dahilan kung bakit napadpad ang mga Israelita sa Ehipto. May tatlong akong nakita na kadahilanan kung bakit napadako o napatira ang mga Israelita sa Ehipto. Ang unang dahilan ay yung matinding tagutom na kanilang nararanasan sa Kanaan, na kahit ang mga alaga nilang tupa ay wala nang mapagpastulan. Ito po ang kauna-unahan, yung matinding tagutom. Kahit naman sino, kapag ikaw ay dumadanas na ng gutom, ay kailangan na talagang kumilos. Kahit nga sa panahon nga natin ngayon, lalo na kagabi, sa aking panunood ng TV, merong isang nanay na hinalungkat na niya ang lahat ng kanyang mga natitirang gamit na hindi pa nagagamit at hindi na nagagamit. Ang ginawa niya, nakipag-barter siya ng mga pagkain. Matugunan lang yung pangangailangan nila, lalo na ang kanyang anak na sanggol na nangangailangan pa ng gatas. Ibinarter niya yung mga kuna, yung mga duyan na hindi na ginagamit ng kanyang anak. Ibinarter niya para lang matugunan yung kanilang pangangailangan sa kanilang pisikal na pangangatawan. Ganito rin ang nangyari sa mga Israelita, matinding gutom na kahit ang kanilang mga alagang hayop ay wala nang makain. At ang pangalawang dahilan kung bakit sila ay napadako o napadpad sa Ehipto, dahil sa Ehipto ay may sapat na pagkain at may lupang mapagpapastulan. At ang pangatlo, dahil sa naging plano ng Diyos sa buhay ni Jose na isa sa mga anak ni Jacob na siyang nagligtas ng kanilang buhay. Ito ang kadahilanan kung bakit napatira itong mga Israelita sa Ehipto. Noong panahon si Jose ang nangangasiwa sa lahat ng pagkain, sa lahat ng na kailangan ng mga tao sa Ehipto, siya ang nangangasiwa. Ibinigay kay Jose ng paraon ang pamamahala. Subalit,
Sabi nga, ang lahat ng bagay ay may katapusan. Lumipas ang panahon, namatay si Jose, ang kanyang mga kapatid at ang kani-kanilang salinlahi. So, dito makikita natin na nawala na yung source na siyang magiging dahilan ng kanilang magandang buhay doon sa Ehipto. At dito nag-umpisa ang kanilang paghihirap nang magkaroon ng bagong hari ang Ehipto na walang anumang alam tungkol kay Jose. Itong paraon na naluklok sa posisyon, siya ay walang kaalam-alam kung ano ang mga ginawa ni Jose sa Ehipto at kung ano ang kanyang mga naging kaparaanan para mabuhay ang mga Egyptian o Ehipsyo. So dito, nag-umpisa ang matinding hirap nararanasan ng mga Israelita. Dahil dito ang mga Israelita ay pinahirapan ng mga Ehipsyo sa paggawa ng tisa at ng iba't ibang gawaing mabibigat sa bukid. So kung titingnan natin dito sa mga nangyayaring ito sa mga Israelita, marami tayong makikitang kahalintulad o maaring nangyayari sa ating pangkasalukuyan. Kaya ang ginawa ng mga Israelita, wala na silang mapuntahan dahil wala na nga sina Jose, wala na ang kanilang angkan, sila na lang ang nananatili na naninirahan doon sa Ehipto. Kaya ang ginawa nila, dumaing sila sa Diyos. Yan ay matatagpuan natin sa chapter 2, verse 23. Ang sabi doon, dumaing. Sabi po doon sa verse 23, kaya't dumaraing sila sa tindi ng hirap. Dahil dito, sabi nga doon sa verse 24, narinig ng Diyos ang kanilang daing at naalala niya ang kanyang tipan kina Abraham, Isaac at Jacob. So dito makikita natin na ang kalagayan natin ngayon at ang kalagayan ng mga Israelita ay halos magkahalintulad. Makikita natin na bakit itong COVID-19 na ito ang siyang nagpapahirap sa atin. Tayo ay isa ng, kung titingnan natin, ang COVID-19 ay umaalipin na sa atin. Nagiging alipin na tayo ng takot, nagiging alipin tayo nitong COVID-19 na ito ng anxiety, yung pagkabahala o pagkabagabag. Kaya kung titingnan natin, ang kalagayan ng mga Israelitang ito ay halos magkapareho ng ating kasalukuyang kalagayan. Pero may ginawa ang mga Israelita at ito ay walang iba kundi dumaing sila sa Diyos. Kaya dito sa ating susunod na talata na pag-aaralan, ano ang ginawa ng Diyos nung dumaing ang mga Israelita sa Kanya? Sabi dito sa chapter 3, verse 7 ng sa Exodus 3:7, sabi po doon, sinabi sa Kanya ni Yahweh. Ito po ang sinabi ni Yahweh kay Moses. Nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis at narinig ko ang kanilang daing.
Verse 8, kaya bumaba ako upang sila'y iligtas. So dito makikita natin na yung katanungan ko kanina na natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba ang Diyos? Makikita natin na sa pamamagitan ng salita niya, mga sinabi niya kay Moses, sinabi ng Diyos kay Moses, makikita natin dito na ang Diyos ay hindi natutulog. Ang kalagayan ng mga Israelita noon, sila ay inaalipin ng mga Ehipsyo. Kaya nga makikita natin, ano ba ang kaugnayan, tulad nga ng tanong ko kanina, ano ang kaugnayan nito sa ating kapanahunan? Ano ang kaugnayan ng kalagayan ng mga Israelita sa ating kapanahunan? Habang binabasa ko itong chapter 3, verse 7, may nakita akong dalawang bagay tungkol dito. Una, ang Diyos ay hindi nagbabago kailanman. Tanong ko nga, natutulog ba ang Diyos? Dapat nating malaman na ang Diyos ay hindi nagbabago kailanman. Pangalawa, ang pang-aalipin ay dahil sa nagbabagong panahon. Sabi ko nga sa inyo na tayo, hindi lamang ang pagiging kalagayan ng pagiging alipin ng mga Israelita, kundi tayo rin na nabubuhay sa kasalukuyan ay nagiging alipin na rin nitong COVID-19 na ito, na siyang nagpapahirap sa ating kalooban, sa ating kalagayan, sa ating sitwasyon, at maging sa ating mga mahal sa buhay. Subalit, ito po ang tumatak sa aking isipan. Naniniwala ako at may pananampalataya ako sa ginawa ng Diyos sa mga Israelita. Ang lahat ng ito ay merong katapusan. May katapusan itong nangyayaring ito sa ating mundo, sa ating bansa, sa ating barangay. Bakit? Dito natin makikita na ang Diyos ay hindi nagbabago kailanman. Una, dapat nating malaman na ang Diyos ay hindi bulag upang hindi niya makita ang ating kalagayan. Ang sabi niya dito sa ating binasa, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. So, ibig sabihin, nakikita ng Diyos ang ating kalagayan. Sabi nga sa Kawikaan 5:24, ang paningin ng Diyos sa tao'y di inaalis, laging nakasubaybay, bawat oras, bawat saglit. Ibig sabihin, hindi natutulog ang Diyos. 24/7 siyang gising. Ang paningin ng Diyos sa tao'y di inaalis. Laging nakasubaybay, bawat oras, bawat saglit. Tandaan po natin, hindi bulag ang Diyos upang hindi niya makita ang ating kalagayan. Ang sabi din doon sa 2 Kronika 16:9, minamasdan niya ang buong daigdig upang tulungan at aliwin ang lahat ng tapat sa Kanya. Minamasdan niya ang buong daigdig. Gaano ba karami ang tao sa daigdig
para makita ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa, ang lahat na nangyayari sa ating buhay. Nakikita niya ang lahat ng ito dahil siya ay Diyos na makapangyarihan. Kapag tayo'y tapat sa Diyos, hindi na natin kailangan siya'y hanapin dahil nakamasid siya sa atin 24/7. Ang nais niya na tayo ay magtagumpay sa anumang laban na ating kinakaharap. So, tandaan po natin na kapag ang Diyos ang kumilos, 100% merong katapusan ang lahat ng bagay. Pangalawa, nararamdaman ng Diyos ang hirap na dinaranas natin. Ang sabi dito, alam ko ang hirap nilang tinitiis. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis. Tandaan po natin na ang Diyos ay hindi manhid. Alam niya ang kalagayan natin. Kaya nasabi niya kay Moses, alam ko ang hirap na kanilang tinitiis. Walang pangyayari na hindi niya alam, kaya nga ang patuloy niyang ipaanyaya sa atin na tayo ay lumapit sa Kanya. Ang sabi sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. So kapag ang Diyos, ang siya nating hingian ng tulong patungkol sa ating nararamdaman, kapag ibinigay natin sa Diyos ang lahat ng ating pasanin, makakaranas tayo ng kapahingahan. Dahil, sabi nga dito, nararamdaman ng Diyos ang hirap na ating dinaranas. Walang bagay na maitatago sa Diyos. At dapat nating malaman, hindi malayo ang Diyos sa atin. Nakatuon ang kanyang paningin, nararamdaman niya ang hirap na ating nararamdaman. Kaya ano pa ang maaari nating gawin para itong mga paanyayang ito sa atin ng Diyos, itong mga salitang ito na siyang magbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy sa ating buhay, upang magpatuloy sa pagsubok na dinaranas natin dito sa lupa, ay ating mapagtagumpayan. Ikatlo, ang sabi po dito, narinig ko ang kanilang daing. So, ibig sabihin lang, hindi bingi ang Diyos. Dahil hindi bingi ang Diyos, ito ang sinabi niya kay Moses. Narinig ko. Narinig ko. Ibig sabihin, hindi bingi ang Diyos. Sa atin bilang mga mananampalataya, anuman ang ating idinadaing sa Diyos, ito ay nakakarating sa Kanyang pagdinig. Ang sabi dun sa awit 34:17, agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Agad. So, hindi na nagpapatumpik-tumpik ang Diyos, agad niyang dinirinig ang daing ng matuwid. Hinahanapan tayo ng Diyos ng isang puso na lagi siyang tinatawag. Para tayo ang mangyayari niyan, para tayong mga bata
na walang ibang nilalapitan kundi ang ating mga ama, ang ating mga magulang. Katulad na lang ng bata na kahit siya ay nadapa, kahit siya ay nagugutom, kapag siya ay nasasaktan, kapag siya ay inaapi, kapag siya ay nakakaranas ng sakit sa kanyang katawan, wala siyang ibang tinatawagan kundi ang kanyang mga magulang. Ito rin ang nais ng Diyos sa atin. Dapat nating malaman na sa bawat pagdaing natin, naririnig ng Diyos ang ating mga idinadaing o ang ating mga dalangin sa Kanya. Mabigo man tayo kapag ka sa tao tayo lumapit o kapag ka sa tao tayo dumaing, subalit sa Diyos wala tayong pagkabigo. Kapag sa Kanya natin ipinagkatiwala lahat ng ating hirap na nararanasan, ang sabi sa awit 34:17, agad niyang dinirinig, daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. So, sino pa ang lalapitan mo kung ganito ang Diyos na iyong pinananampalatayanan? Wala tayong pagkabigo na maaasahan dahil ang Diyos ay hindi bingi, ang ating Diyos ay hindi manhid, at ang ating Diyos ay hindi bulag. So makikita natin dito ang mga katangian ng Diyos na talagang hindi tayo makakaramdam na tayo ay kanyang ipagwawalang bahala. Sa panahon na tayo ay dumaraan sa pandemic, tandaan natin na ang Diyos ay nandyan lamang, naghihintay sa atin upang tayo ay kanyang palayain o kaya tayo kanyang iligtas. Ang isa pang katangian ng Diyos, sabi dito sa verse 8, kaya bumaba ako upang sila'y iligtas. So hindi mga anghel hindi mga anghel ang ipinadala ng Diyos, kundi siya mismo. Siya mismo ang nagsalita na, kaya bumaba ako upang sila'y iligtas. Bumaba ako. Ang pangako ng Diyos na pagliligtas sa mga Israelita ay pangako rin pa rin niya hanggang sa kasalukuyan. Kapag nangako ang Diyos, hindi ito ay pangako sa mga Israelita, kundi ito ay pwede rin nating panghawakan sa ating kapanahunan. Lahat ng pangako niya ay kanyang tinutupad. Subalit, kung tila ito'y nagtatagal, huwag tayong mainip. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Because God will always accomplish His purpose according to His timetable. Ang lahat ng ito ay kanyang tutuparin ayon sa kanyang kalooban at ayon sa kapanahunan na kanyang na nakalaan para dito. Ito ang nagsilbing pangako ng Diyos sa mga Israelita at hindi sila nabigo. Dahil dito, nakawala sila sa pagiging alipin at sila ay naging malaya sa mga Ehipsyo. Lahat tayo ay alipin na kailangan ng pagpapalaya o pagliligtas ng Diyos. Magtiwala tayo sa Kanya.
Dahil siya ay Diyos na makapangyarihan. Hindi siya bulag, hindi siya manhid, hindi siya bingi, upang hindi tugunin ang ating mga panalangin. Ang Diyos ay Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Hindi siya nagbabago. Kaya kung tayo man ay nakakaranas ng hirap, nakakaranas ng takot, kung tayo man ay nakakaranas ng pagkabagabag sa ating buhay na nararamdaman, umasa ka sa Diyos dahil siya ay hindi bulag, hindi siya manhid, ni hindi siya bingi. Lahat ng ating mga daing ay kanyang bibigyan ng katugunan. Kaya marapat lang na sa umagang ito, atin siyang purihin, atin siyang bigyan ng pagkakataon na tayo ay kanyang bigyan ng pag-asa habang tayo'y nakikipamuhay, habang tayo ay dumadaan sa pagsubok na nangyayari sa ating bansa. Mabuti ang Diyos. Tandaan po natin yan. Kailanman hindi niya tayo bibiguin. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Bago po tayo dumako, bago tayo magtapos, kapatid, kung ikaw man ay dumaranas ng pagkaalipin, ito man ay bisyo, ito man ay kasalanan, ito man ay takot, ito man ay kawalan, tandaan mo, ang sinabi ni Yahweh kay Moses, alam niya, narinig niya, at nakita niya. Tandaan mo kapatid, nakamasid ang Diyos sa iyo sa umagang ito. Hinihintay niya na ikaw ay lumapit sa Kanya, ipagkatiwala ang lahat ng iyong nararanasan sa buhay mo at handa siyang iligtas ka, palayain sa iyong kalagayan. Panginoong Hesus, tunay o Diyos na napakabuti mo. Wala kaming masasabi, Panginoon. Totoo ang iyong mga pangako noong kapanahunan ng aming mga ninuno. Pangako rin namin sa amin sa pangkasalukuyan na pwede naming panghawakan. Alam namin, O Diyos, na hindi lingid sa iyo ang aming nararanasan. Hindi lingid sa iyo ang aming nararamdaman. Hindi lingid sa iyo ang hirap na aming tinataglay. Pero salamat sa iyong biyaya, O God, sa iyong mga pangako na siyang nagsisilbi naming pag-asa sa aming buhay. Ikaw ang aming Diyos na siyang magliligtas sa amin. Ikaw ang aming Diyos na magpuprotekta sa aming mga pisikal na pangangatawan. Dumating man, lumawak man itong pandemic, wala kaming aalalahanin dahil ikaw ang aming great protector ng aming pisikal, maging ang aming spiritual. Lord God, huwag mo pong hayaan na manghina ang aming pananampalataya. Sa halip, O Diyos, lalo mo po itong patatagin, lalo mo po itong pagtibayin, lalo mo kaming ilapit sa iyo, Panginoon, upang hindi kami magapi ng kaaway na siyang naninira ng aming mga balakin sa aming mga buhay. Sa iyo namin pinagkakatiwala, O Diyos, ang habang kami nananatili pa dito sa lupa, hawakan mo po kami, huwag mo po kaming ilalayo sa iyo, at patuloy mo kaming pag-alabin ang aming mga puso, pag-alabin ang aming pananampalataya sa iyo.
At tunay po, Panginoon, na hindi ka bingi, hindi ka bulag, at hindi ka manhid. Alam namin, O Diyos, anuman ang aming nararanasan, ang lahat ng ito ay alam mo. Alam mo, Panginoong Jesus. At ngayon pa lang, O Diyos, nagpapasalamat na kami dahil ang lahat ng nangyayaring ito sa buong sanlibutan ay merong katapusan. Dahil sabi mo sa iyong salita, kaya bumaba ka para ang iyong bayan ay iligtas. Alam namin, Panginoon, na sa takdang panahon bababa ka upang kami ay tuluyang iligtas sa sakit na dinaranas ng lahat ng tao dito sa lupa. Salamat po, O Diyos. Pagpalain mo ang mga salitang nahayag sa umagang ito. Magsilbing pag-asa ito sa amin, O God. Magsilbing ilaw sa aming daraanan habang kami lumalakad sa aming pananampalataya. Tugunin mo, O Diyos, ang aming mga daing. At ito, Panginoon, ay bigyan mo ng kalakip na katugunan, O God. Kalakip na pag-asa. Salamat po, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isang mga anak mo na nakatuon ang kanilang mga isipan sa iyo, nakatuon ang kanilang mga mata sa iyo, O Diyos. Pagpalain mo ang bawat isa. Huwag mo po silang hihiwalayan. Huwag mo pong lalampasan ang sino man sa kanila. Purihin ka at sambahin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan na iyong anak na si Jesus. Amen. Parang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri, ikaw lang, O Diyos. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad sa'yo